Noong umaga ng ika-66 kaarawan ng aking ina, nag-text siya sa akin. Oops, nakalimutan namin ang upuan mo sa hapunan ngayon gabi. Nakakahiya talaga. Alam mo naman kung paano nangyayari ang gaganito. Binasa ko ang text na iyon ng 3 beses. Hindi dahil nasaktan ako. Dahil gusto kong kabisahin ang eksaktong pagkakasulat. Nakaupo ang asawa kong si Dante sa kusina namin. Iniinom ang kape niya. Nang ipakita ko sa kanya ang telepono, binasa niya ng 1 beses. Inilagay niya ang mug at sinabi ng mahina, sabihin mo sa akin kung ganong oras. Alas 7, ye 15 iyon nga umaga. Bago dumating ang text, ordinaryo ang araw na iyon sa paraang kaya lang nga Sabado tahimik ang bahay sa paraang parang nararapat, hindi walang laman. Si Dante ay gising na bago ako. Madalas ganun. Nang bumaba ako na may laptop at kalahating nakapin ang buhok, tinatapos na niya ang isang tawag, kape sa isang kamay, likot sa bintana. Ang liwanang huling bahaging Oktubre ay dumadaloy sa manipis na guhit sa mesa ang kusina kung saan naghihintay ang laptop ko. Nagtatrabaho ako sa marketing para sa isang malaking ospital sa Makati na nangahulugan na lagi akong sa maluwag na kahulugan nagtatrabaho. Hindi tumitigil ang magakampanya sa kalusugan sa weekend dahil lang naglagay ka na medyas ng walang plano para sa araw. Kalahati na ako sa draft ng copy para sa bagong cardiology initiative. Sinusubukan kong magpasya kung masyadong diretsahan ang gumagana ng husto ang puso mo para sa iyo bilang tagline. O, halos tiyak. Narinig ko si Dante na tinatapos ang tawag. Si Marcus lang ang nagtitiyak na nakaset ang Saturday covers. Titiknan ko mamaya kung kailangan ang lokasyon sa Taguig o ihanda ang numbers. Hindi ko masyadong napansin. May 4 siyang restaurant at laging may numbers, laging may Marcus, laging may lokasyon na kailangang ayusin sa Sabado. Bumalik ako sa problema sa tagline. Pagkatapos ay kumatok si Mrs. Elena sa pintuan ng kusina. 81 taong gulang siya, nakatira sa bahay sa tabi, at palaging nakikipaglaban sa latch ng mailbox tuwing Sabado ng umaga sa loob ng 3 taon na nakatira kami sa subdivision sa Alabang. Nagdikit ang latch, palaging sinasabi ngang anak niya na ayusin. Nagsimula akong mag-check-in tuwing weekend mornings na may dala kaming brewed na kape. Bahagi dahil gusto ko siya, at bahagi dahil may dapat gumawa nito. Sisiraan mo talaga ako, sabi niya. Kinuha ang mug gamit ang 2 kamay tulad ng laging ginagawa niya. Hinahawakan ito na parang mainit hindi lang dahil sa kape. Iyon ang pilano, sabi ko. Nang bumalik ako sa loob, nakaon ang telepono ko sa mesa ng kusina. Kinuha ko nang hindi iniisip. Binasa. Inilagay. Kinuha ulit. Oops, nakalimutan namin ang upuan mo sa hapunan ngayon gabi. Nakakahiya talaga. Alam mo naman kung paano nangyayari ang mga ganito. Ginamit niya ang salitang namin, hindi ako. Namin. Isang shared na pagkakamali. Isang collective na aksidente. Si Brielle. Hindi ko narating ang konklusyon na yon dahil sa paranoia. Narating ko ito sa parehong paraan na kinikilala mo ang anumang umuulit na pattern sa pamamagitan ng panunot ng matagal na ang hugis nito ay pamilyar na. 3 beses tumawag si Brielle sa aking ina sa nakaraang 10 araw. Nabanggit ito ni Chael, inosente tulad ng laging ginagawa niya, nang walang ideya na may ibinibigay siyang kapakipakinabang. 3 tawag sa 10 araw, bago ang birthday dinner na biglang lumitaw ng walang upuan para sa akin. Dumating ang text ng alas 7:15. Ang hapunan ay alas 7 ng gabi. May oras, may seating chart, may reservation, 12 oras na abiso. Sa loob ng panahong iyon, ang oversight ay isinasaalang-alang at tinanggap na katanggap-tanggap. Nagbukas ako ng bagong mensahe. Nag-type ng 2 salita. Walang problema.
at ipinadala bago ko pinayagang mag-isip pa. Pagkatapos, inilagay ko ang telepono ng nakaharap pababa sa mesa at umupo sandali na patag ang makamay sa kahoy. May sinabi minsan ang isang kasamahan ko sa isang project debrief na tumagal ng husto isang Martes ng hapon. Pinag-usapan niya ang isang client account. Sa wakas ay umalis siya sa isang profesional na relasyon na tumigil ng gumana taon na ang nakalipas bago pa aminin ng sinuman. Ang pinakamahirap na upuan na iwan, sabi niya, ay ang mga hindi kailanman comfortable. Tumango ako at lumipat sa susunod na agenda item nang hindi huminto para pakinggan ng maayos. Narinig ko ngayon, o bahaging akin, sa ibabangang antas kung saan pinagpapasyahan ko pa rin kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Nasa bintana pa rin si Dante. Lumapit ako at iniabot ang telepono. Binasa niya. May ginawa ang mukha niya na hindi ko masyadong nahuli, hindi sorpresa, higit na parang kumpirmasyon. Ang uri nga ekspresyon na ginagawa mo kapag dumating ang numero kung saan mo ito inaasahan. Inilagay niya ang mug. Sabihin mo sa akin kung anong oras. Alas 7, sabi ko, sa Meridian Grill. Hindi agad siya tumingin sa akin. Tagwig, bakit? Tumingin siya nun. Mag-usap tayo kapag handa ka na. Hindi pa ako handa. Pero may nagbago, hindi galit. Hindi ang mainit na kidlat nito na dumarating kapag talagang nagulat ka. Isang bagay na mas matanda at tahimik kaysa doon. Ang uri ng bagay na matagal nang nakaupo sa likod ng drawer. Hindi gumagawa ng ingay. Hindi humihingi na ayusin. Nahihintay, tulad ng mamatiyagang bagay, para sa tamang umaga na sa wakas ay ilabas at tingnan. Umakyat ako para magbihis. Alam ko eksakto kung aling damit. Hindi agad ako umakyat. Tumayo ako sa mesa ng kusina na ang makamay pa rin sa telepono. At tahimik na tahimik ang bahay. At patuloy na ginagawa ng liwanag ang Oktubre ang ginagawa nito sa alabang. Dahan-dahang gumagalaw, halos nakikita sa sahig. Pumunta si Dante sa back porch para tapusin ang pangalawang kape. Naririnig ko ang mahinang tunog ng upuan na laging kinukuha niya kapag kailangan niyang 5 minuto sa sariling iniisip. Umupo ako. Ang bagay tungkol sa mensahe na, "Oops, nakalimutan namin ang upuan mo," ay hindi ito tumatama na parang biglang suntok. Tumitipa ito na parang kumpirmasyon. Hindi ka humihingal. Tumango ka sa isang bagay na masyado kang magalang na pangalanan. At sa espasyo sa pagitan ng pagpapadala ng walang problema at pag-ibig dito, bumubukas ang isang pinto sa isip mo, ang uri na karaniwang pinipigilan mo ng mahigpit sa Sabado ng umaga kapag may tagline kang isusulat at kapitbahay na aalagaan at lahat na nasa likod nito ay lumalabas na parang naghihintay lang na imbitasyon. Ang unang dumating ay ang graduation. Mayo sa isang universidad sa Quezon City. Ang uringang mainit na araw ngang taksibol sa Pilipinas na nagpapaniwala sa iyo na ang panahon ay moral na posisyon, mainit, malinaw, walang argumento mula sa langit. Naglakat ako sa entablado na may degree sa komunikasyon at ang partikular na pribadong kagalakan ng isang taong nagbayad ng karamihan nito sa sarili, nagtatrabaho sa tag-araw sa front desk ng hotel, at isang mahabang semestre bilang campus tour guide na ngumingiti sa kabila ng sakit sa binti. Nandoon ang aking ina sa crowd. Gayun din si Kael. Nagmaneho siya ng 3 oras mula sa probinsya. Nasasabihin niya ng walang tanong, at inulit ng aking ina sa sinumang nagtatanong kung saan sila galing. 3 oras. Nagmaneho siya na 3 oras. Ang implikasyon na ang pag-ibig ay sinusukat sa mga milya, sa inconvenience na nalampasan, sa visible na effort kang pagdating. Natakpuan ko sila pagkatapos ang seremonya malapit sa fountain kung saan nakakatipon ang lahat. Nakaharap ang aking ina kay Chael. Hindi sa crowd. Nakaangat ang telepono niya. Smile. Click. Isa pa. Click. May tingin siya na nakukuha kapag proud siya. Bahagyang namumula.
maliwanag ang mata, ang partikular na postura na babaeng nararamdaman na maayos ang buhay niya at gusto itong idokumento. Tumawa si Kyle sa isang bagay. Tumawa rin siya. Nakatayo ako maanim na talampakan ang layo sa robe at flat shoes at diploma na hihintay. Sa wakas ay lumingon siya. O nandito ka na pala. Nag-uusap lang kami ni Chael, halika sumama ka. At kaya. Ang larawan ng graduation ko ay naging pangunahin larawan ni Chael sa graduation ko. Generous siya tungkol dito. Laging ganun, wala siyang ideya na may anumang dapat pagiging generous. Sa biyahe pauwi, sabi ng aking ina, alam mo, hindi naman kailangang pumunta si Chael. May deposition siya sa Lunes. Sinabi niya ng mainit. Ang paraan ng pagsasabi mo ang isang bagay na iniisip mong papuri. Iyon ang tunay na pag-ibig. Lara, kapag may pumupunta, kahit nakakahalaga ito sa kanila. Sabi ko, alam ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Iniisip ko ang front desk ng hotel, ang tour groups, ang sakit sa binti, at naintindihan ko na sa accounting ng aking ina, ang halaga na binayaran ni Chael 3 oras sa sasakyan ay mas mabigat kaysa sa 4 na taon na binayaran ko para makatayo roon. Hindi dahil cruel siya, kundi dahil hindi niya kailanman naisip na idakdak ako. Iyon ang bagay na dala-dala ko mula ng 22 ako at hindi pa rin alam kung paano ilagay. Dumating nang mas tahimik ang memorya ng Pasko, tulad ng secondary pains. 3 buwan na ang nakalipas. Ang bahay ng aking ina sa subdivision, ang dining room na inilalaan niya para sa okasyon, ang magandang tablecloth, ang candlesticks na lumalabas 4 na beses sa isang taon. Si Chael at Brielle ang may upuan na pinakamalapit sa pintuan ng kusina. Nanangahulugan na pinakamalapit sila sa aking ina. Nanangahulugan na sila ang sentro ng usapan kung saan magre-renovat, kung saan nag-expand ang firm ni Kyle, kung ano ang ginagawa ng kapatid ni Brielle sa kanyang degree. Nagbuhos ng alak ang aking ina muna kay Brielle pagkatapos kay Kyle pagkatapos sa kanilang dulo ng mesa. Umabot ang bote ng kalahati patungo sa akin at tumigil nang may nagsabing ang isang bagay na nakpatawa sa kanya. Nasa extension piece ako. Ang folding section na idinagdag kapag masyadong marami ang tao para sa main table. Bahagyang gumagalaw ito sa kanang side. Kumain akong Christmas dinner dun sa nakaraang 4 na taon nang walang sinasabi. Dahil ano ang sasabihin ko? Napansin ko? Lagi akong nasa wobbling end. At ano ang malulutas nun? Pagkatapos nga hapunan, nilinis ko ang mga plato mula sa dulo kong mesa. Walang nagsabi sa akin, walang pumigil din sa akin. Nakaupo ako sa kusina sink, nahuhugas ng baso habang may tawa mula sa dining room tungkol sa isang bagay na sinabi ni Chael. At inisip ko, ganito ang itsura ng invisible mula sa loob. Hindi dramatiko. Hindi rin masakit sa matalim na paraan. Basta ang mabagal na akumulasyon ng pagiging taong hindi binabago ang presensya mo ang hugis ng kwarto. 15 minuto na pala akong nakatayo sa mesa ng kusina na iyon na pagtanto ko. Basta nakatayo. Pumasok si Dante mula sa porch at tiningnan ako ng walang tanong. Sinabi ko sa kanya tungkol sa graduation, tungkol sa Pasko, tungkol sa 3 taon ng Pasko bago iyon, at ang birthday dinners kung saan walang ako sa larawan ng tsake. At ang phone calls na nagsisimula sa iniisip ni Chael at nagtatapos bago pa makarating sa tanong kung ano ang iniisip ko. Hindi ako umiyak, nagulat ako doon. O magugulat, sana kung may energy pa ako para sa sorpresa, naglilista lang ako NG facts. Tulad NG paglilista mo NG sintomas. Nang sa wakas ay nagdesisyon kang pumunta sa doktor hindi sa distress, basta para masabi ng malakas ang lahat. Nakinig si Dante ng walang pagputol. May gift siya para dun. Para sa stillness na hindi parang kawalan. Nang matapos ako,
Inilagay niya ang mug sa counter. Gusto mo bang pumunta? Hindi dapat tayong pumunta. Hindi ipakita natin sa kanila. Basta, gusto mo bang pumunta? O, sabi ko, hindi dahil galit ako. Alam ko, bakit parang may gagawin akong hindi ko na may babalik. Tahimik siya sandali. Dahil gagawin mo, sinabi niya ng plain, walang drama, tulad ng sinasabi niya sa karamihan ng tunay na bagay. Isa sa akin ang Meridian Grill, Elara. Si Marcus ang namamahala sa floor tuwing Sabado. Tiningnan ko siya. Pinili ito nanay mo, sabi niya. Sa tingin ko hindi niya alam. Binuksan ko iyon sandali. Ang aking ina, na nakita ang restaurant sa magazine cover, tumawag sa reservation line at nagbook ng table para sa 8 para sa alas 7 na lumabas sa lugar na koon ng asawa ko. Nakopo ngayon sa bahay niya sa subdivision malamang nagpapasya kung ano ang isusuot, sigurado na na-manage niya ng eksakto ang gabi tulad ng inintensyon niya. Hindi, sabi ko, hindi niya alam. May nanirahan sa akin noon. Hindi satisfaction. Hindi pa. Isang bagay na mas katulad ng tahimik na dumarating kapag sa wakas ay balanse na ang mahabang equation. Bahagya akong nasa labas ng frame sa loop ng 37 taon. Ngayong gabi, iniisip ko, magiging ibang sukat ang frame. Umakyat ako. Alam ko eksakto kung aling damit. Ang damit ay burgundy. Malalim. Halos wine dark. Ang uri ng kulay na hindi humihingi ng permiso sa kwarto na pinapasukan nito. Binili ko ito 2 taon na ang nakalipas para sa isang malaking gala ng ospital. Ang gabi na nag-present akong rebrand sa harap ng 200 tao at tumagal ng matagal ang palakpak sa dulo para maging tunay. 2 beses ko nang isinuot mula noon. Isang beses sa retirement dinner ng kasamahan, isang beses sa fundraiser para sa pediatric wing ng ospital, at bawat beses sa parehong dahilan. Hindi dahil gusto kong mag-impress sa sinuman, kundi dahil may magadamit na isinusuot mo kapag may mahalagang bagay. At ito ang hinahawakan ko kapag kailangan kong matandaan iyon. Inalis ko ito sa hanger at isinuot ng walang seremonya. Ipinakita ng salamin ang laging ipinapakita nito sa damit na iyon. Isang babaeng gumawa ang madesisyon at kayang mabuhay kasama ang mga ito. Inayos ko ng maayos ang buhok ko ang paraan na halos hindi ko ginagawa sa Sabado at isinuot ang hikaw na itinatago ko sa likod ng jewelry box, maliit na gold hoops. Walang dramatiko. Pero pinili, nasa pintuan ng kwarto si Dante nang lumingon ako. Kalahati na ang nektiya niya. Ginagawa niya ito ng may focus concentration na ibinibigay niya sa maliliit na mechanical problems, hindi distracted. Basta methodical. Inayos niya ulit. Tiningnan. Inayos ulit. 2 beses mo nang tama, sabi ko. 3 beses ang para malaman. Tinawagan niya si Marcus habang naglalagay akong sapatos. Nakaupo sa bintana na likod sa akin. Parehong gipostura NJ umaga. Parehong tahimik na ekonomiya ang masalita. Darating kami ng humigit kumulang alas 7. Walang announcement. Private room. Kung kailangan, ihanda lang. Isang pause. O, makikita natin. Hindi niya sinabi kay Marcus kung bakit. Hindi niya ipinaliwanag ang sitwasyon o inihanda ang sinuman para sa anumang tiyak. Tiniyak lang niya na naka-unlock ang pinto kung sakaling kailangan namin. Ganun siya talaga. Umalis kami sa bahay ng 6:15 na nagbigay nga higit na oras kaysa kinakailangan pero walang nagsabi na maghintay. Lumamig ang gabi mula nga hapon. Sa Oktubre sa Maynila, mainit hanggang hindi na. At ngayon, humigit kumulang alas 5, nagdesisyon itong maging tunay na taglagas. Namoy ko ito sa bintana na binuksan ko ng bahagya sa side kong sasakyan. Pasang dahon at isang bagay na bahagyang matamis mula sa punong kapitbahay. Nakmaneho kami ng walang gaanong usapan sa unang bahagi. Mababa ang radyo ni Dante. Isang istasyon na hindi namin aktibong pinili,
Isang bagay na malambot na hindi namin binago. Lumipas ang lungsot sa labas ng bintana. Sa Saturday night nito mga restaurant na puno, mag-asawang naglalakad patungo sa kung ano man ang nakareserve nila linggo na ang nakalipas. Ang partikular na ambient light ng isang lungsod sa Pilipinas na hindi masyadong nakakabulag, pero alam kung paano maging kaaya-aya. Iniisip ko si Brielle. Hindi ito ang unang beses na iniisip ko si Brielle kaunay ng aking ina, pero ito ang unang beses na pinayagan ko ang sarili na sundan ang iniisip hanggang dulo. 3 tawag sa 10 araw. Si Brielle, na nagpakasal kay Kael 8 taon na ang nakalipas na may particular na social efficiency ng taong nakakaunawa na ang in-laws ay asset na alagan o liability na pamamahalan. Inalagan niya ang aking ina ng may kasipagan ng taong nag-alaga ng hardin na balak niyang manahin. Weekly calls, holiday visits, consistent na attentiveness sa mga kagustuhan ng aking ina na ako. Sa Nelia Kummenta, oras na work weeks. Sa bahay ko sa magandang subdivision at sa buhay na hindi nag-ayos sa paligid ng approval ng sinuman ay hindi kailanman nakatugma. Naranasan ito ng aking ina bilang pag-ibig. Hindi ko siya sinisisi doon. Ang naintindihan ko ngayong umaga, habang binabalik-balik ang salitang namin sa isip, ay nasa loob ngang 3 tawag na iyon may nagsabing ang isang bagay tungkol sa hapunan, sa guest list, sa seating arrangement, at ang anumang nasabi ay tumama sa isip na laging incline na sumang-ayon. Si Brielle, sabi ko, ang hapunan. Sumulyap si Dante sa akin. Pagkatapos ay sa daan. Malamang, 3 beses siyang tumawag kay nanay ngayong linggo. Alam ko, nabanggit mo. Tiningnan ko ang daang lumilipas. May sese ba? Tahimik siya sandali. Hindi ang katahimikan ng taong walang sagot, kundi ng taong pumipili kung aling tunay na bagay ang sasabihin. Hindi mahalaga kung sino ang nagtanim ni Gea, sabi niya. Si nanay pa rin ang nakpadala. Nige text. Naupo ako doon. Ito ang uri ng pangungusap na hindi nangangailangan ng sagot dahil nasabi na nito ang lahat ng kailangang sabihin at ang pagdagdag ay magpapalit lang dito. Nagpadala ng text ang aking ina. Kinuha ng aking ina ang telepono niya. Nagtype ngang, oops, at pinindot ang send. Anuman ang iminungkahi sa kanya, anuman ang argumento o implikasyon sa 3 tawag, na iyon siya ang nagdesisyon. Huminto kami sa isang stoplight sa daan patungong Taguig. Dumating sa wakas ang ulan na nakbabanta sa buong hapon. Magaan at hindi nakmamadali. Tumutulo sa windshield. Binuksan ni Dante ang wipers. Bahagyang lumambot ang lungsod sa basang salamin at pagkatapos ay malinaw muli sa bawat sweep ng blade. Tiningnan ko ang sariling refleksyon sa passenger window, ang dilim ng kalye sa likod ko, ang bahagyang overlaying sariling muka sa gumagalaw na lungsod. May naglilinaw sa pagtingin sa sarili sa salamin sa gabi. Hindi ka tumitingin sa mirror na idinisenyo para mag-flatter o sa litrato na idinisenyo para tumagal. Tumitingin ka sa trick of light, nandito at nawawala sa susunod na street lamp na nangangahulugan na ang nakikita mo ay malamang na mas malapit sa toto kaysa sa karamihan ng refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa akin ay sumubok na makasya sa upuan na hindi kailanman comfortable sa loob ng 37 taon. Magalang siya tungkol dito, accommodating. Nilinis niya ang plato sa Pasko ng walang tanong at ngumiti sa mga larawang pangunahin tungkol sa iba at sinagot ang bawat walang problema ng sapat na sincerity na halos kumbinsihin niya ang sarili na totoo ito. Iniisip ko, hindi ngayong gabi, hindi sinabi ng malakas, hindi ipinahayag sa sinuman, basta iniisip sa parehong tono na ginagamit mo para isara ang drawer. Lumitaw ang Meridian Grill sa dulo ng block. Kumalat ang amber light sa pamamagitan ng front windows nito papunta sa basang sidewalk sa mahaba, mainit na parihaba. Sa loop, gumagalaw ang mataw sa underwater na paraan ng restaurant patrons kapag tiningnan mula sa labas mabagal, comfortable,
hindi nagmamadali sa anumang nangyari sa iba ngayon. Nakikita ko ang silhouette ng malaking mesa malapit sa center window. Isang babae sa isang dulo na nakaangkat ang braso, nakagestura. Ang hugis ng taong sanay na hawakan ang kwarto. Handa? Sabi ni Dante. Hindi siya tumingin sa akin nang sabihin iyon. Nakahanap na siya na parking at inabot ang door handle. Naktiwala na wang sakot. Bumaba akong sasakyan. Sapatos na ang ulan kaya walang nagmadali sa amin. Huminto kami sa sidewalk nga 20 talampakan mula sa entrance. Hindi sa kasunduan. Pareho kaming bumagal sa parehong sandali, tulad ng ginagawa mo kapag lumalapit sa isang bagay na nararapat ng pangalawang tingin bago mo ito ay commit. Nanatiling magaan ang ulan higit na ambon kaysa ulan ngayon. Ang uri na nakokolekta sa balikat mo nang hindi mo napapansin hanggang nasa loop ka na. Malaki at walang hadlang ang front window ang Meridian Grill. Ang uri ng design choice na nagsasabi na walang itinatago dito. Halika. Tingnan ang magagandang tao na kumakain ng magandang pagkain. Mula sa kinatatayuan namin, nakaset up ang interior na parang stage. Ang mesa ang aking ina ay center floor. Siyempre, hihilingin niya iyon o hihilingin ni Brielle para sa kanya. Ang mesa na naglalagay sa iyo sa gitna ng kwarto. Nakikita mula sa bawat ibang mesa, ang naga-anunsyo na ang party na ito ay sulit mapansin. 7 tao sa paligid nito. Si Jael sa kanan, na aking ina, na leging posisyon niya, ang posisyon na panganay, ang lugar na historical precedence, na walang sinuman sa pamilya, namin ang formal na nagdesisyon at walang naisip na tanungin. Si Brielle sa tabi niya, isang braso sa mesa, naho-hold court tulad ng ginagawa niya sa mga kwarto na pinasya niyang sa kanya. 2 sa mga kaibigan ng aking ina mula sa kanyang nga taon sa elementary school, parehong babaeng kilala ko mula pagkabata. Isang pinsan mula sa probinsya na nakilala ko sa taas. Si Tita Cheryl sa dulo, ang reading glasses naka-push up sa no, kahit walang binabasa, na kung saan laging nakatira ang maito. At sa pinakadulong mesa, hindi eksaktong bahagi nito, hindi eksaktong hiwalay, isang single chair na hindi tugma sa iba. Hindi sa seating arrangement, hindi assigned, basta hinila. Isang afterthought na may physical na anyo ibang upholstery, bahagyang angled palabas, na parang ang muebles mismo ay nakakaunawa sa sariling provisional status. Ang upuang iyon ay para sa akin. Tiningnan ko ito ng matagal para kabisahin ang partikular na paraan na nakaupo ito ng hiwalay mula sa malinis, curated na linya na iba pang upuan. At pagkatapos ay tiningnan ko si Brielle, na nakaangat ngayon ang isang kamay, index finger nakaturo pataas sa universal gesture ng taong gumagawa ng punto na matagal ng pinagtatrabahuhan, buong mesa ang nanonot sa kanya. Nakangiti ang aking ina sa ngiti na inilalaan niya para sa mga taong gustong impress. Ginugol ko ang mas malaking bahagi ng adult life ko sa pagtatangka na kumitang ngiting iyon. Bumalik sa akin ang kasal ng parang magabagay na inilayo mo ng maingat at biglang nabuksan. Hindi dahil nagdesisyon kang matandaan, kundi dahil may nag-unlock sa kwarto, Hunyo 2015. Sa isang magandang venue sa Makati. Dahil nag-alok ang nanay ni Dante at parang hindi maganda na tanggihan, 200 bisita. Outdoor ceremony na nanatiling tuyo sa ilang intervention ng collective goodwill. Isang band na nakpatuktok na parahong 5 kanta sa iba't ibang konfigurasyon sa loob na 3 oras. Sumayaw kami, pinutol namin ang cake, gumalaw kami sa gabi sa paraan ng wedding couples. Bahagyang hinahawakan ang bawat mesa. Hindi kailanman lubusang tumitigil. Kasama si Kyle at Brielle ang aking ina sa karamihan ng reception. Napansin ko ito tulad ng napapansin mo ang umulit na panahon, hindi sa alarma, basta sa pagkilala na nangyari na naman. Nang patugtugin ng Ben ang unang kanta na sinayawan namin ni Dante, hinanap ko siya sa crowd.
Natakpuan ko siya sa round table sa sulok, nakasandal kay Brielle, tumatawa sa isang bagay. Ang bagay ay malamang tungkol sa fem ni Chael, o sa bagong baby ng kapatid ni Brielle, o sa bahay na tinitingnan nila sa magandang lugar. Ang bagay ay malamang ayos lang. Bahagyang inikot niya ang upuan palayo sa dance floor para mas comfortable ang usapan. Natagpuan ako ng photographer malapit sa dulo ng gabi. Gusto mo bang larawan kasama ang nanay mo bago umalis ang mga tao? Sabi ko. Siyempre. Pero nang hanapin namin siya, lumabas na siya kasama si Chael at Brielle para magpaalam sa ilang kamag-anak. At nangangailangan ng paghihintay ang sandali. At nangangailangan ng pag-interrupt ang paghihintay. At masyadong marami ang tanong ng pag-interrupt sa gabi na komplikado na sa paraang laging komplikado ang mahahalagang gabi. Kinuha namin ang larawan kinabukasan ng hapon sa halip. Kami lang dalawa sa kitchen table niya. Ang wedding dress ko ay napalitan ng jeans. Mukha siyang masaya rito. Mukha akong taong nagpalit ng tunay na bersyon ng isang bagay sa kopya at nagdesisyon na huwag banggitin. Walang larawan ng kami lang dalawa mula sa mismong kasal. Iniisip ko ito ng eksakto isang beses bago ngayong gabi. At nang iniisip ko, sinabi ko sa sarili na ayos lang. Hindi gumalaw si Dante. Nakaupo siya sa tabi ko na ang mangga kamay sa bulsa, nanunod sa mesa sa pamamagitan ng salamin, walang sinasabi. Napakahusay niya ngayong gabi sa walang sinasabi sa tamang mga sandali. Halos tanungin ko siya na magpatuloy na maglakad. Buong buo ang naisip, pwede kaming pumunta sa ibang lugar, saan man tahimik. Kaming dalawa lang, saan man walang kasaysayan na nakadikit sa wallpaper. Pwede kaming magmaneho patungo sa lugar sa Noda na matagal niyang balak dalhin ako, ang may wood-fired oven at walang reservation. At pwede akong umorder ng may side salad na hindi ko gusto. At pwede kaming mag-usap tungkol sa wala. At umuwi at hayaang matunaw ang gabi sa lahat ng iba pang gabi na lumipas ng walang insidente. May bersyon ng gabi na iyon. Pwede naming kunin iyon. At pagkatapos ay nagsabi ng isang bagay si Brielle. At tumawa ang buong mesa. At inilagay ngang aking ina ang kamay sa braso ni Brielle tulad ng dati niyang ginagawa sa akin nang maliit pa ako, at nagsabi ngang isang bagay na nagpasaya sa kanya mabilis, mainit, nandorun at nawala. At naintindihan ko ang isang bagay na dapat matagal ko nang naintindihan. Hindi niya ako kinamumuhian. Hindi niya ako kinamumuhian kailanman. Walang maliche sa alinman dito. Hindi sa graduation. Hindi sa mesa ng Pasko, hindi sa upuan na may maling upholstery na dapat ay sa akin ngayong gabi. May simple, mapangwasak na arithmetic lang ng isang babaeng nagdesisyon ng hindi kailanman lubusang nagdesisyon kung saan naninirahan ang kanyang atensyon. Si Chael ang unang nakarating doon, at nagampo, at hindi na na-redistribute ang teritoryo. Hindi ito cruelty. Isang bagay na mas maliit at mas mahirap paktalo kaysa cruelty. Ito ay ugali. Dapat ay ginawa nitong mas madaling lunukin. Sa halip, ginawa nitong possible na bitawan. Dahil hindi ka makakipagnegosyate sa pagkamuhi. Pero hindi mo rin maayos ito sa sapat na mabuting pagwagali. O sapat na pasensya. Usapat na taong energy, walang problema texts. Ipinadala bago pa matapos ang kapi. Ang pagkamuhi ay kahit papaano ay relasyon. Ang ibinigay sa akin ng aking ina ay kawalan. At gumugol akong 37 taon sa pagpuno sa kawalan na iyon ng sarili ko. Ibinubuhos ang sarili sa espasyong hindi humahawak sa hugis ko. Nagtatanong sa bawat pagkakataon kung bakit walang nananatili. Ayos, sabi ko, tiningnan ako ni Dante. Hindi kita pipiliting magmaneho palampas, sabi ko. Gusto ko lang sabihin ng malakas para hindi manatili sa ulo ko. Tumango siya ng isang beses, parang ganap na may saysay ito. Dahil para sa kanya, malamang. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto.
Amoy rosemary at charred wood ang unang dumating. Pagkatapos ang init. Pagkatapos mula sa kabilang dulong kwarto ay narinig ko ang aking ina na sabi, "O, sa partikular na register na ginagamit niya para sa mga sorpresa na hindi niya inihanda." Pumasok kami. Tumatakbo ang Meridian Grill sa Sabadong gabi sa partikular na frequency. Mainit, hindi nagmamadali. Ang uringang kwarto na nagdesisyon kung ano ito at hindi na kailangang i-anunsyo. Amber light mula sa mga panosaita. Ang mababang layered na tunongang kwarto na puno nga usapan na walang kinalaman sa isa't isa. Ang amoy na napansin ko sa pinto ay lumalim habang pumasok kami sa isang bagay na mas mayaman, roasted garlic, alak, eng partikular na siya na wood-fired grill. Gumagawang ng seryosong trabaho sa likod. 30 mesa, siguro, humigit kumulang 2 ang occupied. Isang Saturday night sa Oktubre na may reservations na ginawa linggo na ang nakalipas. Ang uri na kabi na nakpupuno sa sarili. Nasa host stand si Marcus nang pumasok kami, matangkad na lalaki, mid-40s, na may unhurried posture ng taong namahalan ng mahirap na kwarto ng matagal at hindi na kailangang magsignal ng otoridad sa pamamagitan ng urgency. Tumingala siya mula sa reservation book. Natakpuan na mga mata niya si Dante. At may nagbago sa ekspresyon niya, hindi dramatiko, hindi sa anumang maari mong larawan, at tawaging reaksyon. Mas subtle kaysa dun. Ang bahagyang pagtuwid ng taong nakakilala lang isang bagay na mahalaga sa kanya professionally. Lumapit siya sa paligid ng stand para batiin kami. At narito ang bagay tungkol sa kwarto na pagari ng isang tao. Alam nito kapag pumasok ang taong iyon, hindi sa mystical sense, basta sa ordinaryo, physical na sense na napapansin ng mga empleyado ang kanilang employer. At kumakalat ang pagpansin ng unconscious na paraan na kumakalat ang postura at atensyon sa anumang nakasaradong espasyo. Binilang ko ang 12 staff members sa linya ng paningin ko sa sandaling iyon, mga server. Isang runner. Ang sommelier malapit sa wine display. 2 tao sa likod ng service bar. Wala sa kanila ang tumigil sa ginagawa. Wala sa kanila ang gumawang display. Prosalup kang sandali sa pagitan ng pagpasok namin at paglapit ni Marcos, bawat isa sa kanila ay tumayo, bahagyang mas tuwid. Ang paraan ng ginagawa ng mga tao kapag nagbago ang center of gravity ng kwarto, hindi ito performance. Iyon ang bagay. Ang performance ay maaari mong balewalain. Ito ay totong-toto. Si Briella ang unang nakakita. Pinanood ko siyang irehistro ang trajectory ni Marcus sa sahig. Pinanood ko ang mga mata niya na sumunod pabalik kay Dante at pagkatapos sa akin. At pagkatapos ay bumalik kay Dante na may ekspresyon na taong mabilis na nagre-recalculate. Isang kabuuan na lumalabas ng iba kaysa inasahan. Walang sinabi siya. Inabot niya ang wine glass ng hindi tinitingnan at inilagay ulit ng hindi iniinom. Ilang segundo sa likod niya si Kyle. Mid-sentence siya nang marating kami ni Marcus isang bagay na may kamay, nagkukwento. At tumigil siya. Tiningnan si Dante. Tiningnan si Marcus na nakikipag-shake hands kay Dante na may particular na init ng taong nakikita ang employer sa weekend. At tunay na natutuwa. Nagtrabaho si Child sa corporate law sa loob ng 15 taon. At sinasalita niya ang wika ng professional hierarchies nang walang pangangailangang isalin. Makikita mo ang pag-unawa na dumarating sa mukha niya. Tulad ng panahon na dumarating sa open plane nakikita mula sa malayo, mabilis. Hindi mapipigilan kapag nagsimula. Huling tumingala ang aking ina. Tumatawa siya sa isang bagay na sinabi ni Tita Cheryl bahagyang nakatilt ang ulo. Ang birthday laugh. Ang lumalabas sa mga party kapah. Lahat ay sumusunod sa plano.
Naramdaman niya ang pagbabago sa mesa bago niya kami nakita. Naramdaman niya sa paraan na tumahimik si Chael. Sa paraan na inilagay ni Brielle ang glass. Lumiko siya. Oh, tumama ang tunok sa lalamunan niya bago sa mukha sorpresa. At pagkatapos ang ngiti na agad na nag-assemble sa ibabaw ang sorpresa. Ang isa na laging handa niya para sa social situations na nangangailangan na magmukha siyang mas handa kaysa sa toto. Lara, dumating ka rin pala. Sinabi niya ng mainit. Sa boses niya, ganap na tunay. Inasahan niyang mananatili ako sa bahay. Sigurado ako doon. At ang presensya ko ay nangangailangan ng mabilis na editorial sa kwento na binubuo niya sa buong araw tungkol sa gabi. Pero mahusay siya dito. Matagal na niyang ini-edit ang kwento ng pamilya namin. Happy birthday, nanay. Sabi ko, lumiko si Tita Cheryl sa upuan. Sinusubaybayan ang sandali. Tiningnan ako, pagkatapos si Dante, at pagkatapos si Marcus, na bahagyang lumipat sa kaliwa ni Dante na may professional positioning ng taong kasama, hindi nangunguna. Inaalis ni Cheryl ang reading glasses mula sa itas ng ulo, isang galaw na ginagawa niya lang kapag binibigyang pansin ng mabuti. Asawa ba iyon ni Elara? Sabi niya sa babae sa tabi niya. Sa tinik na malamang iniisip niyang mas tahimik kaysa sa toto, mas matangkat kaysa sa naalala ko, tumango ang babae sa tabi niya dahil wala ng ibang magagawa. Sumandal si Marcus kay Dante. Mababa ang boses niya. Hindi lihim. Basta na-calibrate para sa distansya sa pagitan nila. Hindi sa kwarto. Mr. Mendoza, buti na kita-kita. Isang maikli mainit na pause. Mrs. Mendoza, diretsong tiningnan niya ako nang sabihin iyon. At walang anuman sa ekspresyon niya maliban sa professional courtesy na eksakto ang tama. Pagkatapos ay sumulyap siya isang beses sa mesa sa 7 taong nakaayos sa paligid nito. Sa upuan sa gilid na may ibang upholstery at bahagyang outward angle. At nang lumingon siya pabalik kay Dante, may naintindihan sa pagitan nila ng walang sinasabi. Available ang private dining room ngayong gabi kung mas gusto niyo, sabi niya. At pagkatapos, mas tahimik pa, na may partikular na tak ng lalaking nag-navigate ng mahihirap na sitwasyon ng matagal na alam kung paano mag-alok ng hindi pinipilit. Sir, aalisin ko ba ang mesa nila? Pwede naming ayusin ang mas comfortable para sa inyo. Hindi na kailangang tapusin ang pangungusap. Tiningnan ko ang aking ina. Nanonood siya sa akin, hindi na sa social smile. Iyon ay nadula saan man sa nakaraang 30 segundo. Sa pagdating ni Marcus, o sa paggilala ni Chael, o sa komento ni Tita Cheryl. Hindi ko masasabi ng eksakto kung kailan. Ang nasa mukha niya gayon ay isang bagay na wala akong practice na panggalanan. Hindi guilt. Nangangailangan na pagdesisyon na mali ang isang bagay ang guilt. At hindi pa niya ginawa. Mas maaga pa ito kaysa guilt. Ang unang segundo eniga pagunawa. Ang eksaktong sandali bago i-revise ang kwento. Tinitingnan niya ako ng parang tinitingnan mo ang kwarto na akala mo alam mo kapag nagbago ang liwanag at lumalabas na iba ang proporsyon kaysa iniisip mo. Nagsisimula siyang maunawaan kung ano ang pinili niya. At ako ay malapit nang ipakita sa kanya kung ano ang itsura ng pagpili. Mula sa taong may 37 taon ng practice sa tahimik na bersyon at tapos na dito. Lumingon ako pabalik kay Marcus. Hindi, sabi ko, please. Birthday ngang nay ko, hayaan niyo silang mag-enjoy sa gabi nila. Hinigop ito ni Marcus ng walang pagkibot. May professional stillness siya ng lalaking nag-accommodate ng mas kakaibang request kaysa dito nang walang pagpaparehistro ng sorpresa. At kung may nakita siyang kakaiba, sa pagkakasabi na huwag gamitin ang option na inialok niya, itinago niya ito ng madali sa mahabang practice.
Siyempre, sabi niya, ang private room kung gayon. Dito po. Lumiko ako sa mesa ng aking ina ng isang beses pa. Nanonood pa rin siya sa akin. Hindi na bumalik ang social smile. Nakaupo siyang tuwid na tuwid sa upuan. Ang birthday posture. Ang naghawak sa buong gabi. Ang posisyon ng babaeng namumuno. Pero may nagbago sa loob nito. Isang load-bearing element na hindi ko eksaktong mapangalanan. At ang resulta ay mukha siyang sa unang pagkakataon na naalala ko, hindi sigurado. Hindi tungkol sa akin, tungkol sa sarili niya. Tungkol sa hugis ng kwarto na sigurado, siyang naunawaan niya. Happy birthday, nanay, sabi ko. Sana maging magandang gabi. Sincero iyon. Iyon ang bagay na hindi ko inasahan na magiging sincero ako. Na nakatayo ro na may option na alisin ang mesa niya at ang pagpiling hindi malalaman ko na ang talagang ninanais ko sa kanya ay isang kaya-ayang gabi sa piling ng taong nagpapasaya sa kanya dahil laging iyon ang gusto ko. Basta hindi para sa akin sa halagang sarili ko, bumukas ang bibig niya, walang lumabas. Sinundan ko si Marcus sa dining room. Mas maliit ang private room sa Meridian kaysa sa main floor, 8 upuan. Round table, may neat na lighting na galing sa dalawang source sa halip na 12. Ang epekto ay mas malapit sa candlelight kaysa restaurant. May bintana na nakatingin sa alley at isang painting sa south wall ng kabundukan sa Taglagas. Hinila ni Dante ang upuan ko. Umupo ako. Agad na lumitaw ang ibang surfer. Ibinitaw ang tubig ng walang tanong. Inilagay ang menus ng tahimik at mahusay. Magtagal po kayo, sabi ni Marcus, at umalis. Umupo kami sandali ng walang salita. Sa mesa sa pagitan namin, isang kandila sa maliit na baso, 2 menu na hindi ko pa binuksan, ang mahinang tunog ng main dining room na dumadaan sa pader na parang panahon mula sa ibang bansa. Inabot ni Dante at inilagay ang kamay sa akin. Iyon lang. Hindi niya sinabi, tama ang ginawa mo. Hindi niya sinabi, proud ako sa iyo. Walang sinabi siya. Na ang tanging tamang tugon sa sandaling nagsabi ng lahat ng kailangan sabihin. Kinuha ko ang menu. Maganda ang itsurang lam. Sa kabilang dining room, hindi ko nakikita ang mesa ng aking ina mula sa kinaroroonan namin. Pero may tatayo ko ito ng eksakto mula sa nabasa ko sa mga mukha nila bago kami umalis. Tahimik si Chael. Tumatahimik si Chael kapag malalim ang iniisip. Kapag kailangan ay reassemble ang data. At kailangan niyang gawin iyon ng walang abala. At may phone na si Brielle ngayon. Hindi visibly, hindi nakaangat sa mesa, pero sa kandungan, ang paraan ng ginagawa ng mataw kapag kailangan ng task habang nagre-recalibrate. Ang mamensahe niya kay Chael sa nakaraang linggo ay, sa hinala ko, magmumuha ng ibang-iba sa kanya sa dulo ng gabi. At ang aking ina ay nakaupo na may isang bagay na walang script. Siya ay babaeng nakakaunawa sa hospitality bilang anyong control, hindi sa masamang sense, kundi sa tunay na sense na nararanasan niya ang pagbibigay ng magandang mesa, well-chosen restaurant, organized guest list, bilang primary form ng impluensya sa kwarto. Siya ang gumawa ng event. Siya ang nahubog sa gabi. Siya ang nagdesisyon kung sino ang upo saan at ano ang kahulugan ng okasyon. Ito ang autoridad na hawak niya sa buong buhay. Ang bagay na tunay siyang mahusay. At mahusay siya dito sa paraan ng mga taong mahusay sa mga bagay na pinraktis nila sa loob ng dekada. Dahil ang alternatibo ay parang wala. Ngayong gabi, sa restoran na pinili niya, sa guest list na inayos niya, at sa seating arrangement na inaprubahan niya, may nagalok na alisin ang mesa niya sa discretion ng anak niya at sinabi ngang anak niya na hindi. Napatawad siya. Hindi pinarusahan, napatawad, at walang magandang social script para mapatawad ng taong ginugol mo ang 37 taon na hindi masyadong nakikita.
Dahil ang pardon ay nagpapahiwatig na ang ibang tao ay may kapangyarihan na pinili niyang hindi gamitin at ang pakilala sa kapangyarihang iyon ay nangangailangan ng kumpletong rebisyon na kwento na sinasabi mo sa sarili tungkol sa sino ang may utang kanino. Umorde ako na lamb. Umorde si Dante ng duck. Nagbahagi kami ng isang botan ng isang bagay na inirekomenda na sommelier ng bigyan ni Dante ang approximate parameter. At napakaganda nito at nag-usap kami tungkol sa wala na nangyari ngayong gabi tungkol sa cardiology tagline na hindi ko pa rin nalutas tungkol sa biyahe na matagal naming balak sa probinsya bago tuluyang mahulog ang madahon. Tungkol sa latch mailbox ni Mrs. Elena na talagang tiningnan ni Dante at nalaman na Adio 15 lang na replacement part na available sa anumang hardware store. Dadala ko sa Martes, sabi niya. Sasabihin niyang hindi mo kailangan. Alam ko, magdadala pa rin ng kape. Obviously, naririnig ko si Tita Cheryl bago ko siya nakita. Nagdadala ang boses niya mula sa direksyon ng main dining room, maliwanag at malakas sa paraan ng mga boses kapag may 2 baso ng alak na at kamakailan lang na proseso ang nakakagulat na impormasyon. Nagsasalita siya sa isang mag-asawa sa katabing mesa na tila nakipag-usap at ang sinasabi niya na may serene confidence taong nagde-deliver ng established fact ay oo nga, family restaurant ito. Ang pamangkin ko at asawa niya, madalas kaming pumunta rito. Actually, isang pause kung saan inisip ko na tumango ng magalang ang mag-asawa. Pambihira ang lam. Dagdag ni Tita Cheryl. Lagi akong kumakain ng lam. May salmon siya. Nakita ko ito sa mesa mula sa kabilang dulo. Pero hindi talaga tungkol sa lam. At alam naming pareho iyon at ang bersyon ko mula 7 oras na ang nakalipas ay maubos nito at ang bersyon ko na nakaupo sa private dining room na may basong napakagandang burgundy ay nakita ito. Sa halip, tahimik na nakakatawa ang paraan ng pagiging nakakatawa ng gabagay kapag tumigil ka ng kailanganin na maging iba. Natapos namin ang hapunan ng hindi na mamadali. Dinala ng surfer ang check ng walang tanong, na nangahulugan na inayos na ito ni Dante ng mas maaga na katulad niya. Umupo kami ng isa pang 20 minuto pagkatapos. Ang paraan ng pag-upo mo sa mga kwarto na komportable ka kapag walang ibang gustong puntahan. Nang umalis kami, hindi ako lumakat sa main dining room. May side exit sa private wing at doon kami dumaan at lumabas ako sa Oktubre na gabi ng hindi lumilingon. Nakatayo sa sasakyan. Nakikita ko ang harap ng restaurant sa pamamagitan ng malaking window nito. Nandoon pa rin ang mesa ng aking ina, nakaupo pa rin ang mga tao. Naka-crossed ang mga braso ni Chael sa paraan na ginagawa niya kapag iniisip ang isang bagay na wala pa siyang posisyon. Tinitingnan ni Brielle ang telepono niya. Talagang tinitingnan na ngayon, iniwan na ang under-the-table pretense. Nakatalikod sa bintana ang aking ina. Pagkatapos ay lumiko siya. Nakita niya ako sa salamin. 30 talampakan ang distansya. At iba ang liwanag sa makabilang gilid. At may 2 panes ng salamin sa pagitan namin at ang refleksyon ng kalye sa likod ko. Pero nakita niya ako. At nakita ko siya. At may sandali 3 o 4 na segundo kung saan nakatinginan kami sa 30 talampakan at 37 taon. At bumukas ang bibig niya na parang may sasabihin at naghintay ako kung sakaling mayroon. Wala, hindi ngayong gabi. Tumango ako ng isang beses. Sumakay sa sasakyan. Lumabas si Dante sa parking spot at sumali kami sa Saturday night traffic na papunta sa Hilaga. Ang lungsod na gumagalaw sa amin sa magkabilang direksyon. At tumigil na ng tuluyan ang ulan ngayon. At sa likod namin patuloy ang Meridian Grill sa gabi nito nang wala kami. Ang amber light nito na kumakalat sa pamamagitan ng bintana papunta sa basang sidewalk.
pareho ng pagdating namin. Nagmaneho kami pauwi ng walang radyo. Hindi sa mabigat na katahimikan basta sa komportable na uri, ang uri na binubuo ng mag-asawa sa loob ng mataon ng pagsasama sa maliliit na espasyo, kung saan ang kawalan ng tunok ay hindi pahayag tungkol sa nararamdaman ng sinuman, kundi simpleng kung ano ang kailangan ng sandali. Pinanood ko ang Makati na lumilipas sa labas ng bintana. Ang mga nakailaw na bintana ng apartment buildings. Isang gas station kung saan may nakpupuno ang tangke na naka-turn up ang kwelyo laban sa lamig. Isang aso na nilalakat ng taong mukhang mas gusto sa loop. Ang ordinaryong Saturday Night World nagpapatuloy sa sarili. Iniisip ko ang wala sa partikular sa buong biyahe pauwi na hindi karaniwan sa akin. Ako ay taong karaniwang pinupuno ang katahimikan ng interior monologue ng ongoing assessments ng sinabi at hindi sinabi, ng cataloging ng detalye na hindi nakasense hanggang mamaya. Nang gabing iyon, hindi nagsimula ang cataloging. Umupo ako sa passenger seat sa burgundy dress at tiningnan ang basang makalyeng lungsot at iniisip mabuti sapat na iyon para ngayong gabi. Tumawag si Chael kinabukasan ng umaga ng 9:15. Nasa kusina ako nang magon ang telepono ko sa pangalan niya. At pinayagan ko itong makring ng 2 beses bago sagutin isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa kapatid ko sa 35 taon na makakasabay kaming nabubuhay. Hindi si Nadia. O si Nadia pero hindi sa parusa na paraan. Higit na bigla kong naalala na pinapayagan akong huminga bago sagutin ang tanong, "Hey." Sabi niya, "Hey." So, isang pause na naglalaman sa tingin ko tungkol sa 4 na bagay na nagdesisyon siyang huwag sabihin muna. Hindi ko alam tungkol sa restaurant. Alam ko, alam kong nasa restaurant business si Dante, obviously, pero hindi ko alam na iyon specifically ay. Huminto siya, muling sinimulan. Plano mo ba? Iniisip ko iyon, sa honest sense. Hindi. Hindi ko alam na pipiliin ng nanay ang Meridian Grill. Wala akong in-engineer. Nagbihis akong damit at sumakay sa sasakyan at pumasok sa kwarto. Hindi. Sabi ko, si nanay ang nagplano. May pausa sa kanyang dulo na tumagal ng sapat para mga hulugan na iniisip niya ang buong bigat na ang pangungusap na iyon. Lawyer si Chael. Naintindihan niya ang structural importance ng sino ang responsible para sa ano. Tumawag siya sa akin kagabi. Sabi niya sa wakas. Pagkatapos niyo umalis, siya ay umiyak siya ng 1 oras. Alam ko, ikaw ba? Mukhang pumipili siya sa ilang endings para sa tanong na iyon. Wala samga ito ang eksaktong bagay. Ayos ka ba? Ayos ako, sabi ko. Talagang ayos, hindi ang ibang uri. Tahimik siya ulit. Sa background, naririnig ko ang Saturday morning sounds niya, ang particular na acoustics ng kusina niya. Isang bata sa malapit, ang Nespresso machine na mayroon siya sa loob kang 4 na taon at hindi pa rin alam kung paano patakbuhin ng tahimik. Si Brielle ay sinimulan niya at pagkatapos ay nag-isip ulit. Si Brielle ay may reflective morning. Hindi ko siya tinanong na i-elaborate. Hindi ko kailangan. Chael, sabi ko, ayaw kong pag-usapan si Brielle ngayon. O si Nanay. Pwede bang? Siyempre. Isang hininga. At pagkatapos, tumawag sa akin si Dante kagabi actually. Nang humigit kumulang 10:00, may napakalalim na tumahimik sa akin. Ginawa niya. Tinanong kung gusto kong ikom ang check ni nanay bilang birthday gesture. Naginte ako. Inisip daw niya, sabi ni Kyle. 3-4 na segundo ang pause sa pagitan namin. Pagkatapos ay gumawa si Chael ng tunog na halos exhale at bahagyang tawa. At gumawa akong katulad, at walang sinuman sa amin ang nagsalita sandali dahil walang sasabihin na mapapabuti ang katahimikan. Ginawa niya ba? Tanong ko, Icomp? Iniisip niya, sabi ni Kyle. Yon lang ang kailangan naming dalawa.
Tumawa kami sa partikular na paraan na tumatawa ang magkapatid kapag matagal ng toto ang isang bagay. At sa wakas ay napangalanan hindi maliwanag, hindi performed, kundi tunay. Ang unang tawa namin napaktanto ko na hindi naisip sa paligid ng ibang tao sa kwarto. Ang una, nasa amin lang. Nag-usap kami ng isa pang 20 minuto tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa restaurant. O kay Brielle. O sa mga upuan na hindi tugma sa seating chart. Nag-usap kami tungkol sa firm niya, sa campaign ko, at sa biyahe sa probinsya na iniisip namin ni Dante. At nang magpaalam kami ay naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inasahan. Isang thread, manipis pero nandoron, na tumatakbo sa pagitan ko at ng kapatid ko na wala kahapon. Hindi na ayos, hindi kasing simple, pero naroron. Tumawag si Tita Dahlia, ina ng hapon. Pinayagan ko itong magring ng isang beses lang bago sagutin. Hindi ko alam kung bakit ang pagkakaiba. Baka dahil handa na ako. O dahil ginugol ko na ang umaga sa pag-isip kung ano ang sasabihin niya at kung paano ako sasagot. Pinatatakbo ito sa paraan na pinatatakbo ko ang karamihan ng gabagay bago ako tawagin na gampanan ito sa real time. Nagsimula siya sa panahon na nagsasabi sa akin nagalahat. Tinalakay lang ng aking inang panahon sa mataong hindi sigurado kung paano lapitan ng direkta na maikling listahan. Nalamig na, sabi niya, oo nga, sang-ayon ko, isang pause. Gusto ko sanang akala ko dapat pag-usapan natin ang kagabi. Okay, may misunderstanding tungkol sa seating. Si Brielle ang namahala sa reservation at may communication issue at hindi ko masyadong ni-check at dapat sana. Nagpatuloy siya ng ilang sandali. Mahusay siya dito sa pagbuo ng paliwanag na nagdidistribute ng responsibilidad ng sapat na malawak na walang isang tawang nagdadala ng buong bigat. Si Bria lang namahala sa reservation. May communication issue. Dapat sana niya ni-check. Naging abala ang mga bagay. Maingat na assembled na arkitektura at magiging plausible kung hindi ko siya kilala sa loob ng 37 taon. At kung hindi ko nakita ang mukha niya sa sandali pagkatapos ang tanong ni Marcus sa 3 segundo bago siya nakaroon ng oras na i-reconstruct ang ekspresyon, naniniwala siya sa paliwanag na ibinibigay niya sa akin. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Hindi siya nagsisinungaling sa sense na alam ang katotohanan at pinili ang iba. Nagsisinungaling siya sa mas malalim na paraan, ang paraan na nagsisinungaling ka kapag sinabi mo ng maraming beses ang isang kwento. Naging ang bersyon na talagang naalala mo. Alam kong naniniwala ka diyan, nanay. Sabi ko, katahimikan. Ano ang ibig sabihin nun? Nagbago ang boses niya. Hindi galit, hindi defensive pa, basta nahuli. Ibig sabihin mahal kita. Sabi ko, ibig sabihin sana maging magandang linggo. Happy birthday ulit, nanay. Sana maganda ang kahapon. Tinapos ko ang tawag at inilagay ang telepono ng nakaharap pababa sa counter ng kusina at tumayo sandali na nakapatong ang kamay sa case. Tahimik na tahimik ang bahay. Nasa labas si Dante naririnig ko ang mahinang tunog niya na gumagawa ng isang bagay sa driveway. Ilang maliit na Saturday task na matagal niyang naipagpaliban sa kusina window. Ordinaryo ang bakuran, ang puno, ang kahoy na bakot, ang liwanag na sa huling bahagi ng Oktubre ay dumarating ng mababa at sa anggulo na nagpapamukha sa lahat na parang pinag-isipan. Inisip ko ang wedding album na sa closet ito sa guest room. Isa sa mga mabibigat, cloth-covered books na ginawa ng studio ng photographer 6 na buwan pagkatapos ng kasal sa panahon na ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao. Hindi ko na ito binuksan sa loop na mga taon. Alam ko kung ano ang nasa loob. Si Dante at ako sa seremonya. Si Dante at ako na nagpuputol ng tsake.
Si Dante at ako kasama ang mamagulang niya at sa akin at parehong pamilya at kasama ang mga kaibigan namin mula kolehiyo at trabaho at mula sa mga taon bago kami naging kung ano kami. Alam ko ang bawat larawan ng hindi tinitingnan dahil tiningnan ko ang lahat ng isang beses. Maingat at pagkatapos ay inilagay ang libro. Walang larawan ng kaming dalawa lang nanay ko. Alam ko ito sa loob ng 9 na taon at hindi kailanman binanggit ng malakas. At hindi hanggang ngayong gabi. Naintindihan na ito ay isang bagay na kailangang sabihin. Hindi bilang akusasyon. Hindi bilang claim para sa anumang bagay. Basta bilang isang katotohanan na nararapat umiral sa bukas, sa halip na sa saradong kwarto kung saan ko ito itinago, sa tabi ngang graduation at mesa ngang Pasko, at ang upuan na may maling upholstery. Narito ang alam ko. Hindi ko maayos ang paglalakbay ng aking ina. Hindi ko maibalik at kunin ang litrato. O ayusin ang maupuan o gawing makita niya. Sa 40 o 50 o 60, ang hindi niya gustong tingnan. Ipaproseso niya ang kagabi sa anumang paraan na kaya niya. At ito ay magiging imperfect at malamang na incomplete. At iyon ay sa kanya na dalhin, hindi sa akin. Dala-dala ko ang paglalakbay niya kasama ang sa akin sa loob ngang 37 taon. Inilalagay ko na ito ngayon. Hindi dramatiko. Parehong paraan na inilalagay mo ang bag na matagal mo nang hawak na hindi mo na napapansin ang bigat. Basta inilalagay sa sahig. Itinuwid at natakpuan nang may sorpresa na ang balikat mo ay naalala pa rin kung ano ang pakiramdam na walang hawak. Kumatok si Dante sa backdoor frame bago pumasok mula sa driveway. Isang ugali na binuo niya dahil madali akong matakot at natutunan niyang i-announce ang sarili sa maliliit na paraan. Tiningnan niya ako ng parehong tingin mula kahapon ng umaga. Hindi nag-check-check, hindi nag-alala. Basta nandoon. Inisip ko, sabi niya, gagawa akong hapunan sa susunod na Sabado. Tito, tayong dalawa lang. Tiningnan ko siya. Perfect, sabi ko. At sincero ako sa paraang hindi ko sincero ang isang salita sa mas mahaba kaysa gusto kong bilangin. Sa susunod na Sabado, gumawa si Dante ng pasta. Hindi anumang komplikado, simple amatriciana. Ginisa ang guanciale sa kawali hanggang mahuli sa mga gilid. San Marzano tomatoes na itinago niya sa pantry para sa resipe na hindi niya kailanman natapos. Punong-punong amoy ang kusina 1 oras bago kami kumain. Rendered pork fat at kamatis at ang partikular na tamis nga sibuyas na mabagal sa langis, ang uring amoy na nagpaparamdam na occupied ang bahay sa pinakabuong kahulugan. Umupo ako sa mesang kusinan na may basong alak at pinanot siyang magluto. May dining room kami. Proper na may mesa na makaupong valo. Ang uri ng kwarto na ginagamit sa Thanksgiving at para sa ilang dinner parties. At kung hindi ay umiral sa estado ng pleasant readiness na hindi kailanman nagiging mainit. Hindi namin ginamit yon ngayon. Ginamit naming ang mesa, ang kusina, ang isa na nakaupo ako nung nakarang. Sabado eniga umaga nang dumating ang text. Ang may ring mark malapit sa sulok mula sa isang mug. May nakaupo ng walang coaster minsan bago pa namin pagmamayari. May 2 place settings, parehong inilagay ng delikado para sa mga taong upo rito. Inisip ko ang extension table sa bahay ng aking ina sa subdivision, ang gumagalaw sa kanang side, ang kinainan ko ng Christmas dinner sa loob ng 4 na taon nang walang sinasabi. Inisip ko ang upuan sa Meridian Grill na may ibang upholstery bahagyang anglet palabas. Tiningnan ko ang sariling upuan ko na basta upuan lumang kahoy. Isang cushion na na-recover ng 2 beses. Bahagyang hindi pantay sa back legs sa paraang hindi namin naayos. At iniisip ko, akin ito. Hindi assigned, hindi approximate, hindi hinila sa huling sandali bilang afterthought.
akin sa parang nagiging sa iyo ang mga bagay kapag tumigil kang maghintay na ibigay ito ng iba at basta umupo. Inilagay ni Dante ang mangkok sa harap ko, umupo sa tapat. Nagbuhos ng higit na alak para sa amin ng walang tanong. Kumusta ang pasta? Sabi niya. Perfect. Ang guanciale? Ano dito? Sakto. Tiningnan niya ako sa mesa na may mild satisfaction ng taong gumawa ng isang bagay ng mabuti at hindi na kailangang ipagdiwang basta mapansin. Kumain kami ng hindi nagmamadali. Sa labas, dumating ang ulan mula sa kanluran, tulad ng ginagawa nito sa Oktubre sa Maynila. Naninirahan para sa gabi. Hindi marahas. Basta nandoon. Nakipag-usap ako kay nanay ng isang beses pa mula linggo. Maikling tawag noong Miyerkules. Practical. Gusto niyang malaman kung pupunta kami ni Dante sa Thanksgiving na isang buwan pa na sapat na oras para mangyari ang anumang bagay o wala. Na malamang kung bakit siya nagtanong ngayon sa halip na maghintay. Sinabi ko na hindi ko pa alam. Sabi niya ayos lang. Nagpaalam kami pagkatapos ng 4 na minuto na ang habang phone call sa pagitan ng 2 taong hindi pa nakakahanap kung ano ang nararapat na pakiramdam ng bagong distansya sa pagitan nila. Hindi ko alam kung kailanman. Nakapis na ako sa hindi pag-alam. May sinabi minsan ang isang dating kasamahan ko sa conference room noong Martes tungkol sa client account na iniwan niya pagkatapos ng mataon ng pagsubok na mapagana. Sabi niya, ang pinakamahirap na upuan na iwan ay ang mga hindi kailanman komportable. Ngumiti ako at lumipat sa susunod na agenda item at naintindihan na may partikular na incomprehension ng taong nakikinig sa tunay na bagay tungkol sa sarili bago handa na tanggapin ito, eksaktong wala. Naintindihan ko ngayon. Sinusubukan kong maging komportable sa upuan na hindi kailanman nakasize para sa akin. Hindi dahil cruel na babae ang nanay ko, kundi dahil tao siya na may limitadong atensyon na inayos sa paligid ng mga prioridad na itinakda niya bago palubusang malaman kung ano kami. At ako ay napunta sa walang partikular na kasalanan ng sinuman sa maling side ng mga prioridad na iyon. Ginugol ko ang mataon mula nun sa pagsubok na i-rearrange ang sarili sa hugis na kailangan ng upuan. Ginawa ko ang sarili na mas maliit, mas tahimik, mas hindi abala. Nagpadala akong text na walang problema at sincero ng sapat para magpatuloy. Hindi kailanman makakasya ang upuan. Hindi ang upuan ang problema. Tiningnan ko si Dante sa kabilang mesa na kumakain na may focus contentment ng lalaking nagluto ng isang bagay na ipinagmamalaki at kinakain ito sa piling ng taong paulit-ulit niyang pinili at patuloy na pinipili sa maliliit, araw-araw na paraan na hindi gumagawa ng magandang kwento pero gumagawa ng magandang buhay. Nakapush up ang reading glasses niya sa ulo kahit walang binabasa. Laging ganun kapag comfortable siya. Iniisip ko, pinili ko ito. Inayos ko ang mesa na ito. Inilagay ko ang parehong upuan dito, at parehong plato, at parehong baso, at pareho kaming dalawa, at walang isang bagay sa kwartong ito ang afterthought. Nasa closet sa itaas ang burgundy dress. Suot ko ang cotton Henley na mayroon ako bago pa kami magpakasal. Malambot sa partikular na paraan na nagiging malambot ang lumang tela. Isang kulay na nagsimula bilang navy at nagfada sa isang bagay na mas mahirap pangalanan. Hindi ko iniisip nang isuot ko ito ngayong hapon kung ito ang tamang isuot para sa okasyon. Walang okasyon. Iyon ang punto. Pagkatapos ngang hapunan na hugas, kami ngang pinggan sa paraan na laging ginagawa namin, si Dante ang nahugas. Ako ang nagpunas. Isang division of labor na narating namin sa unang taon at hindi na binago dahil gumagana. At dahil may ilang arrangement sa buhay na magkasama na napakatahimik na tama nagiging invisible.
Nagpa-play ang radyo mula sa telepono niya sa counter. Isang bagay na inilagay niya nang hindi maingat na pinili. Isang istasyon na lumilipat sa mga bagay na half-recognize namin. Patuloy ang ulan sa labas. Bahagyang nagfog ang nga bintana ng kusina sa mga gilid. Nagpunas akong mangkok at inilagay sa rack at inabot ng isa pa at iniabot ito ni Dante nang hindi tiningnan. At sa labas, sa subdivision, patuloy ang gabi sa ordinaryong paraan nito, ang porch light ng kapitbahay na umilaw ng alas 7 tulad ng laging ginagawa. Isang sasakyan na mabagal na dumadaan sa basa. May naglalakad nenge aso sa dulo ne kalye sa ilalim ne kapayong na ginagulo ne kangin. May mga sandaling kinikilala mo habang nangyayari, bago ka makaroon ng oras na ayusin ang wika sa paligid. Ito ang isa. Nakaupo ako sa sariling kusina, sa lumang henley ko, nagpupunas ng mangkok na kailangang punasan, sa tabing lalaking alam kung kailan kumatok bago pumasok sa kwarto, at saan man sa lungsod ang nanay ko ay may gabi niya, at ang kapatid ko ay may sa kanya, at si Brielle ay may sa kanya, at si Tita Cheryl ay halos tiyak na nakukwento sa isang tao na makabuluhan na ang pag-improve sa retailing. At nandito ako, ganap na nandito, hindi iniisip kung malugot ba ako sa unang pagkataon sa 37 taon. Hindi ko inisip kung na-earn ko ba ang upuan ko. Sinabi ko na mismo, may isang bagay na walang nagsasabi sa iyo tungkol sa tahimik na sakit ang hindi dumarating na may nakaangat na boses o sinampal na pinto, kundi may seating chart na walang espasyo para sa iyo, isang litrato na kinuha habang nakatayo ka sa labas ng frame. Mas mahirap pangalanan kaysa sa malalakas. At dahil mas mahirap pangalanan, mas madaling dalhin sa loob ng mga taon nang hindi kailanman inilalagay. Sinabi mo sa sarili na ayos lang, nag-text ka pabalik, walang problema. At ang kakaibang bagay ay, sinsero ka ng sapat para magpatuloy, ang natutunan ni Elara, at ang talagang tungkol sa kwentong ito, ay ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtiti sa upuan at pagpili nito. Sa karamihan ng buhay niya, sinusubukan niyang makasya sa lugar na hindi kailanman idinisenyo para sa kanya, inayos ang postura, ginagawa ang sarili na mas maliit, pinupuno ang katahimikan ng accommodation. Ang sandaling tumigil siya, hindi sa gali, hindi sa konfrontasyon, kundi sa simple. Hindi, hayaan niyo silang mag-enjoy sa gabi nila. Iyon ang sandaling tumigil siya sa pagpe-perform para sa audience na hindi kailanman talagang nanonood. Narito ang aral na sulit dalhin. Hindi mo mapapagnegosyate ang pagiging nakikita ng taong nagdesisyon ng hindi tumingin. At ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay hindi pilitin na bumukas ang mga mata nila, kundi tumigil ng kailanganin nilang makita ka. Hindi iyon pag-give up. Iyon, sa wakas, ay paglaki. Ang paglalakad palayo sa upuan na hindi kailanman sa iyo ay hindi pagkawala. Ito ang unang hakbang patungo sa pagbuo ng sariling mesa. Kung nanatili sa iyo ang kwentong ito, tanungin ang sarili ng tapat. May upuan ba sa buhay mo na sinusubukan mong pakasya ng masyadong matagal? At kung may taong hawak pa rin ang upuang iyon sa buhay mo, ano ang kakailanganin para sa wakas ay tumayo ka? Ibahagi ang iniisip mo sa ibaba. Baka sabihin mo ng eksakto ang kailangan marinig ng iba ngayon.